Mga ka-sports, alam natin na kapag Gilas Pilipinas ang naglaro sa home court, siguradong punong-puno ang arena. Pero, naisip nyo ba kung magkano ang kinita ng MOA Arena sa dalawang FIBA Games na ito? Sa laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia. Hindi lang laban sa court ang nangyari ha, dahil sa likod ng sold out na crowd, may milyong peso ring kinita na pumasok sa arena sa ticket sales, pagkain, merchandise at negosyo sa paligid. Sa video neto aalamin natin magkano ang posibleng kinita ng MOA Arena, ilang fans ang pumasok at bakit malaking negosyo ang Gilas home game sa Pilipinas. Kaya kung curious kayo kung gaano kalaki ang pera sa likod ng basketball sa bansa, simulan na natin. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, punong-puno ang MOA Arena. Una sa lahat, pag-usapan muna natin ang venue. Ang SM Mall of Asia Arena ay isa sa pinakamalaking indoor arena sa Pilipinas. May seating capacity itong 15,000 regular hanggang 20,000 kapag full configuration. Sa FIBA window nito, halos sold out ang mga laban ng Gilas laban sa New Zealand. Ayon po sa mga ulat, 80 hanggang 90% ng tickets ang naibenta bago pa man ang game day. Ibig sabihin mga ka-sports, halos 20,000 fans ang pumasok sa arena para suportahan ang Gilas Pilipinas. At kung dalawang games yan, halos 40,000 fans ang dumagsa sa MOA Arena. So ngayon ang tanong, magkano ang ticket price? Ngayon alamin naman natin ang presyo ng bawat ticket. Sa FIBA qualifiers, ang presyo ay mula sa 400 pesos sa general admission hanggang 10,000 pesos sa VIP courtside. Ngayon, gumawa tayo ng realistic estimate. Typical na distribution ng seats. Sa VIP at Patron, 10%. Sa lower box, 30%. Sa upper box, 40%. Sa Gen Ad, 20%. Kung i-average natin ang presyo, average ticket price estimate is 2,500 pesos. So ngayon, estimated ticket revenue. Ngayon mga ka-sports, mag-compute po tayo. Kung 20,000 fans ang nanonood sa isang laro at ang average ticket ay 2,500 pesos, ang revenue per game is 20,000 times 2,500. So kung iyong itotal, mahigit kumulang 50 million pesos. Yes po mga ka-sports, 50 million pesos ang isang game pa lang. Kung dalawang laro, Gilas versus New Zealand, Gilas versus Australia. So posibleng ticket revenue is mahigit kumulang 100 million pesos. Isipin nyo yun ha, isang FIBA window pa lamang yan. 100 million pesos na agad ang ticket sales. So mga ka-sports ha, hindi lang ticket ang kita nila. Pero hindi pa dito natatapos ang kanilang income. Sa loob ng arena, may pagkain, drinks, merchandise, parking, sponsor ads. Kung isang fan ay gumastos ng average na 300 pesos sa pagkain, 200 pesos sa drinks at snacks, average spending per fan is 500 pesos. Kung sakaling 20,000 fans, 20,000 times 500, mahigit kumulang na 10 million pesos per game. So dalawang game, 20 million pesos po iyan. So ngayon mga ka-sports, sa tingin nyo, magkano na ang income nila? So ngayon mga ka-sports, ang total possible revenue. Ngayon pagsamahin natin ha, ang ticket revenue kanina is almost 100 million pesos. Ang arena spending, 20 million pesos. Ang total estimated economic activity nila ay mahigit kumulang na 120,000 million pesos. At hindi pa kasama dito ang hotel bookings, transportation, mall spending, restaurant sa paligid ng MOA. Dahil kapag may malaking laban ng Gilas, hindi lang po arena ang kumikita. Buong MOA complex po ang kumita. So ngayon, bakit malaki ang kita ng Gilas Games? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Gilas home games sa Pilipinas, kasi ang basketball ay hindi lang po ito sport. Isa itong entertainment industry. Kapag naglaro ang Gilas, puno po talaga ang arena, trending sa social media at sold out po talaga ang mga tickets. At para sa organizers tulad ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas or mas kilala nating SBP, malaking bagay ang ganitong events. Hindi lang ito tungkol sa panalo, kundi pati sa pagpapalago ng basketball economy ng Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-sports, ang dalawang FIBA Games ng Gilas sa MOA Arena ay posibleng kumita na mahigit kumulang na 120 million pesos po iyan. At patunay lang po ito mga ka-sports kung gaano kalaki ang suporta ng mga Pilipino
Pilipino sa basketball. Ngayon, tanong ko sa inyo mga ka-sports, kung kayo ang papipiliin, handa ba kayong gumastos ng 10,000 pesos para lang manood sa Gilas Live? I-comment nyo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko po yan. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong basketball analysis, like, subscribe at pindutin ang notification bell dahil dito sa channel na ito, basketball stories na hindi niyo marinig kahit saan. Laban Pilipinas puso, so paano? See you in the third window. Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!